Shoutout para kay Edith Grigaldo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Bago tayo magsimula, JIP, simpleng tanong para sa lahat. Ano ang ibig sabihin ng JIP? Nasabi ko na to last time. Kayo nang bahalang sumagot sa ating comment section at huwag kalimutang lagyan ng hashtag ang Ninuno Raffle ang comment para manalo ng 200 pesos every Sunday at magkaroon din ng chance na manalo ng hoodie at t-shirt sa December. Muli JIP, i-follow ang Facebook page natin na JD para sa updates ng mga mananalo sa raffle. Yun lamang, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Hindi mo ba alam kung nasaan ka, tanda? Ang lakas din ng loob mong sugurin ako sa mismong teritoryo ko. Alam mo bang, sa isang kumpas ko lang, maaari kang sugurin ng mga kasamaan ko. Wika ng aswang. Nang mga sandaling iyon ay nakapagbago ito ng anyo. Ngunit alam ni Lolo Paeng ang totoong pagkatao nito. Talaga ba? Hindi ako natatakot sa inyo. O sige, kung totoo yung sinasabi mo, tawagin mo ang mga sinasabi mong kasama. Paghamon ng matanda, biglang umungol ng malakas ang aswang. At ilang segundo lang ang nakalipas ay biglang nagsipag-uga ang mga puno sa paligid. Nagpalingon-lingon si Lolo Paeng at hinanap ang kinaroroonan ni Eldon. Nang matanaw niya ang binata ay kaagad niya itong tinawag. Paglapit ni Eldon, agad nag-usal pang proteksyon si Lolo Paeng para sa kanilang dalawa. Huwag kang lalayo sa likod ko dahil masyado silang marami. Sa oras na makahanap sila ng pagkakataon, siguradong susugod ang mga yan. Wika ng matanda. Pinagmasdan ni Eldon ang buong paligid. Sa tansya ng binata ay nasa mahigit 10 aswang ang nakapaikot sa kanila. Ano pong gagawin natin, Lolo? Masyado silang marami, baka hindi natin kayanin. Tanong ni Eldon. Napangiti si Lolo Paeng at hinawakan sa ulo ang binata. Parang wala ka namang tiwala sa akin na po. Nakalimutan mo yata kung sino ang Lolo Paeng mo. Tugon nito habang nakangiti. Palapit ng palapit ang mga aswang sa kanilang kinaroroonan, ngunit nanatiling kampante ang matanda. Aba, talagang matapang katanda. Pwes, pagsisisihan mo ang kahangalan mo, mamamatay ka sa kamay ng kalahi ko. Wika ng aswang sabay senyas sa mga kasamahang sumugod. Ngunit bago pa man makalapit ang mga ito ay biglang nanigas ang kanilang mga katawan. Tinignan ni Eldon si Lolo Paeng at nakita niyang nakapikit ang mga mata nito habang nag-uusal ng kung anong dasal. Pag-angat ng ulo ng matanda, biglang nagsipaghagis sa malayo ang mga aswang. Wala pang sino man ang nakakalapit sa akin na mahigit 1 metro. Kung inaakala mong mahahawakan niyo ko, ay nagkakamali kayo. Wika ni Lolo Paeng. Muling nagsisugod ang mga aswang ngunit sadyang hindi makalapit ang mga ito. Nagsasayang lang kayo ng oras at lakas. Hindi nyo pa din ba naiintindihan ang nangyayari? Wala kayong laban sa akin kahit gaano pa kayo kadami. Unti-unting napapagtanto ng mga aswang na malakas si Lolo Paeng. Kaya isa-isang nagsipag-alisan ang mga ito. Tanging naiwan lang na nakatayo sa harap ni Lolo Paeng ay si Kadyo. Walang iya kayong mga duwag. Ikaw naman, tanda. Huwag kang magpakampante dahil sa oras na makahanap ako ng pagkakataon, ikaw ang uunahin ko. Biglang naging seryoso ang mukha ni Lolo Paeng at nagsalita. Sa palagay mo, makakalayo ka pa sa lugar na to. Kung inaakala mong hahayaan pa kitang mabuhay, nagkakamali ka. Hindi ka na makakalayo pa mula sa kinakatayuan mo, aswang! Matapos magsalita,
Dinukot ni Lolo Paeng ang isang bato mula sa kanyang bulsa. Ito din ang tangan niya nung talunin niya si Aling Miding ilang taon na ang nakakalipas. Napansin naman ito ni Eldon at napangiti dahil sa unang pagkakataon, masisilayan niya ang kakayahan ng isa sa mga gamit ng kanyang Lolo Paeng, ang puting ngipin ng kidlat. Itinapat ito ng matanda sa kanyang bibig at saka binulungan ng dasal. Matapos nun ay inihip sa direksyon ni Kadyo sabay wika ng, Wala ka bang huling sasabihin, Aswang? Kung meron man, magsimula ka na. Dahil yun na ang mga huling katagang lalabas sa bibig mo. Hindi makakilo si Kadyo dahil sa matinding takot. Ramdam nito ang kakaibang lakas ng hawak na mutya ng matanda. Paanong nangyari? Ang kagaya mong mangkukulam ay makakapagtangan ng isang makapangyarihang mutya. Sa pagkakalam ko, wala kayong kakayahan para gumamit ng ganyang kagamitan. Napangiti si Lolo Paeng sa tanong ni Kadyo. Hindi lang ako basta mangkukulam, Kadyo. Bago pa ako matuto ng ganitong kalamana, isa din akong antingero. Hindi lang basta antingero ang lolo ko. Malakas at kilalang albularyo siya. Kilala siya sa bansag na puting mangkukulam sa amin. Pagmamayabang ng binata. Matapos nun ay biglang namilipit ang katawan ni Kadyo. Unti-unting napapaluhod at habang naghihirap dahil sa parusang ibinigay ng matanda. Papasikat na ang araw ng sandaling ito. Kitang-kita ni Eldon ang marahang pagkasunog ng balat ni Kadyo. Napapahiyaw ito sa sobrang sakit. Hanggang sa tuluyang matupok ang buo nitong katawan. Kasabay ng pagsikat ng araw ay ang pagkamatay ng isang aswang sa mismong tahanan nito. Sa pamamaraang ginawa niya, naibigay ni Lolo Paeng ang katarungan sa pagkamatay ng asawa at anak ni Jimuel. Matapos ng kaganapang iyon, tumuloy sila sa pag-uwi dala ang magandang balita. Labis na nagpapasalamat si Jimuel sa kanilang dalawa. Maraming salamat po, Manong Paeng. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po mabibigyan ng katarungan ng kamatayan ng asawa ko, pati na din ang anak ko. Kaya tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Wika ni Jimuel. Wala nga naman, Jimuel. Ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama. Siguro naman magtatanda na ang iba pang aswang na nakatira sa baryong ito. Pero bueno, bukas na bukas babalik na kami sa amin dahil may mga bagay pa kaming kailangan gawin. Tugon ng matanda. Nakampante ito sa pag-aakalang magsisilbing aral para sa mga aswang ang nangyari kay Kadyo. Ngunit pagsapit ng gabi, habang nagkakasayahan ang tatlo sa tahanan, biglang nakarinig ng malakas na kalabog si Jimuel. Dali-dali itong tumayo upang tignan. Lalabas na sana ito ng tahanan nang bigla namang hawakan ni Lolo Paeng sa damit. Huwag kang lalabas, Jimuel. Naloko na. Akala ko pa naman magtatanda ng mga ito. Dito ka lang at ako na ang haharap sa kanila. Wika ni Lolo Paeng. Paglabas ng tahanan ay pinagmastang mabuti ang paligid. Hanggang sa may naaninag siyang isang figura ng lalaki na nakatayo sa tabi ng malaking puno. Ano bang kailangan mo, aswang ha? Hindi pa ba kayo nadadala? O sadyang matigas lang talaga ang ulo nyo? Muling wika ng matanda. Ngunit imbes na sumagot ay tinawanan siya ng lalaki. Ay, nako. Kakaiba talaga ang kayabangan mo, tanda. Totoo nga ang sinabi ng mga kasama ko. Pero bueno, naparito ako hindi para labanan ka. Dahil hindi pa itong tamang panahon para magkaharap tayo. Gusto kitang bigyan ng babala. Kung hindi ka aalis sa bayang ito, isa-isay naming papatay ng mga taong naninirahan dito. Wika ng lalaki. Lalong nag-init ang ulo ni Lolo Paeng. Kaya naman imbes na tumalima sa kagustuhan ng aswang,
Talaga namang hinahamon niyo ako, ano? O sige, magkakasubukan tayo. Galawin niyo ni isa sa mga inosenteng tao sa bayang to at makikita niyo kung anong totoo kong lakas. Muling tumawa ang lalaki at bago pa man ito umalis, nag-iwan ito ng babala at nagpakilala. Hindi kami nagbibiro, tanda. Dahil sa pagmamatigas mo, bukas sisimulan namin ang binabalak namin. Huwag mo sabihin hindi kita binalaan, ha? At siya nga pala, pasensya na sa kabastusan ko. Hindi man lang ako nakapagpakilala. Tandaan mo, tanda. Ang pangalan ko ay Ingo. Matapos magsalita ay kaagad itong naglaho. Napatingin si Lolo Paeng kay Jimuel. Napabuntong hininga na lang ito at humingi ng paumanhin sa matanda. Pasensya na po kayo, Manong Paeng, ha. Nagulo patuloy ang buhay niyo nang dahil sa akin. Wika ni Jimuel. Ngumiti naman ang matanda at hinawakan siya sa balikat. Huwag mong sabihin yan, Jimuel. Dahil bago ka pa man humingi ng tulong sa akin, talagang magulo na ang buhay ko. At isa pa, diba, sinabi ko sa iyong ginagawa ko lang ang mga kung anong sa tingin kong tama. Tugon ng matanda. Nang gabing iyon ay hindi sila natulog. Inantay niyang tuluyang mahimbing si Jimuel at Eldon bago lumabas ng tahanan. Naupo ito sa bakuran habang nag-iisip. Alam ni Lolo Paeng na mahihirapan siyang harapin ang mga aswang sa kasalukuyan niyang edad. Kaya wala siyang ibang naisip kung hindi gamitin ang isang ritual na maaaring makapagbalik ng kanyang kabataan. Isa ito sa mga aral na naituro ng ama ni Rosa. Ngunit mahigpit siyang pinagbawalan na wag itong gagamitin kung hindi kailangan. Dahil isang beses lang ito maaaring gawin at buhay ang magiging kabayaran ng ritual. Bagaman labag sa kalooban ni Lolo Paeng ang gagawin, wala na siyang ibang pagpipilian. Mas nanaisin na lamang niyang ibuwis ang sariling buhay kapalit ng nakararami. Kinabukasan, pagkagising ay kaagad niyang tinawag si Eldon upang kausapin. Apo, hindi ba sinabi ko sa iyo na darating ang panahon na ituturo ko ang lahat ng kaalaman ko sa iyo? Sa palagay ko, ngayon na ang tamang pagkakataon. Wika ni Lolo Paeng. Nasa tamang edad na si Eldon at mauunawaan na nito ang mga bagay-bagay tungkol sa kaalamang ituturo ng matanda. Talaga po, Lolo. Hindi po ba kayo nagbibiro? Tuwang-tuwa ang binata dahil gusto niyang matutunan ang lahat ng nalalaman ng kanyang Lolo Paeng. Ngunit lingid sa kaalaman ni Eldon na ito na ang huling pagkikita nila ng kanyang lolo. Kaya naman ang sunod na kinausap ay si Jimuel. Jimuel, may isang bagay akong ipapakiusap at alam kong malakas ang kakalabahanin ko. Maaaring hindi ako makabalik ng buhay. Ikaw na sana ang bahala sa kanya. Pakiusap ng matanda kay Jimuel. Nagtataka ito kung bakit ganon ang mga sinasabi ni Lolo Paeng. Sandali lang po, Manong, ha. Bakit naman po ganyan ang sinasabi nyo? Malakas po kayo at alam kong kakayanin yung talunin ng mga aswang na yon. Kaya wag nyo pong sabihin hindi na kayo makakabalik ng buhay. Tugon ni Jimuel. Hindi natin masasabi kung ano mangyayari. Pero sa ngayon, sundin mo na lang muna ang sinasabi ko, Jimuel. Kung sakaling hindi na ako makabalik, ikaw na ang bahalang magatid kay Eldon pabalik sa bayan namin. Tugon ng matanda. Hindi na sumagot pa si Jimuel. Kinagabihan habang mahimbing na natutulog sina Jimuel at Eldon. Umalis na ng bahay si Lolo Paeng. Nagtungo sa loob ng gubat kung saan walang makakakita sa kanya. Gumuhit siya ng bilog at nagsindi ng mga sulong gawa sa kawayan. Matapos nun ay nagtanggal siya ng kasuotan at sinimula ng ritual. Napayaw sa sakit ang matanda dahil sumasa ilalim sa malaking pagbabago ang kanyang katawan.
Tumagal ng buong gabi ang ginawa niyang ritual. At sa sobrang pagod ay nakatulog si Lolo Paeng. Nang magising ay pumunta siya sa sapa upang makapaghilamos. Napangiti ito sa nakitang refleksyon sa tubig. Nagtagumpay ang ginawa niyang ritual. Hindi na muna siya bumalik sa tahanan ni Jimuel. Nanatili ito sa loob ng gubat at inantay ang pagsapit ng dilim. Alam ni Paeng na sasalakay ang mga aswang sa mismong tahanan ni Jimuel. Kaya pagkalubog ng araw, kaagad siyang nagpunta sa lugar at nagtago malapit sa bahay. Ilang sandali pa ang nakalipas ay nakita na nito ang ilan sa mga aswang. Habang nagmamatsyag ay nakita niya si Eldon. Nakadungaw sa bintana habang nagbabasa ng iniwan niyang kasulatan. Sa kasamaang palad, nakita niya ang mga paparating na aswang. Kaya naman kaagad niyang sinara ang bintana at kinausap si Jimuel. Manong Jimuel, nandito na po yung mga kalaban eh. Bakit hindi pa pumuwi si Lolo? Tanong ni Eldon. Huwag kang mag-alala, Eldon. Alam kong darating ang lolo mo sa takdang oras. Huwag kang lalabas dahil mapanganib. At isa pa, hindi nila magagawang pasukin ang bahay dahil sa proteksyong inilagay ng lolo mo. Malaki ang tiwala ko sa kanya. Tignan mo, maya-maya nandito na yon. Tugon ni Jimuel. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng pagkalabog sa bubong ng bahay. Kasunod nito ay ang kaluskos na parang hinahalukay ang pawid na bubong. Nanatiling tahimik ang dalawa. Si Jimuel ay may hawak na buntot pagi. Samantalang si Eldo naman, hawak ang palayok na may lamang dinasalang asin. Iniwan ito ng kanyang lolo bilang proteksyon nilang dalawa kung sakali. Maya-maya pa ay tumahimik ang paligid. Maging ang ingay ng mga kulisap ay nawala. Tinignan ni Jimuel ang botelyang ibinigay ni Lolo Paeng sa kanya. Nanlaki ang mga mata dahil napakalakas ng paggulo nito. Nandito na sila, Eldon. Huwag kang lalayo sa tabi ko ha. Maya-maya lang nandyan ang Lolo Paeng mo. Wika ni Jimuel. Panatag naman si Eldon dahil alam niyang kahit anong gawin ng mga aswang, hindi ito makakapasok sa ginawang depensa ni Lolo Paeng. Huwag po kayo mag-alala, Manong. Hindi po ako natatakot. Subok na po mga pangontra ng lolo ko. At saka isa pa, nararamdaman ko pong nasa paligid lang din siya. Tugon ni Eldon. Samantalang sa labas ng tahanan ay tuloy pa din ang pagdating ng mga aswang. Alam ni Paeng na buong puwersa ng mga elemento ang susugod sa kanila ng gabing iyon. Habang nagmamasid sa paligid ay pilit sinisipat ni Paeng ang pinunong si Ingo. Hindi niya maramdaman sa paligid. Ngunit laking gulat ni Paeng nang biglang may bumulusok sa gitna ng bakura ni Jimuel. Sa sobrang lakas ng pagkakabagsak nito, nasira ang atangan ng bahay kasama ang pintuan. Napatayo si Paeng sa pinagtataguan dahil kitang-kita nito ang isang napakalaking itim na nilalang. Mahaba ang nguso na parang aso at ang katawan nito ay punong-puno ng balahibo. Nagbabaga din ang mga mata na tila nagniningas na uling. Napatingin si Paeng sa kinaroroonan nila Jimuel at Eldon. Nasa maayos namang kalagayan ang mga ito at alam niyang hindi makakapasok ang nilalang sa ginawang depensa. Humarap ang nilalang sa kinakatayuan ni Paeng at sa pagkakataong ito, alam nitong si Inguna ang aswang na yun. Nagkatitigan ng dalawa. Kapwa nakangiti. Umangil ng malakas si Ingo at itinuro ang kinaroroonan ni Paeng. Naging hudyat ito para sa mga kasamahan niyang aswang na sugurin ang kinaroroonan ng puting mangkukulam. Sinalubong ni Paeng ang mga ito. Napadungaw naman sa bintana sina Jimuel. Nagtataka ang mga ito dahil hindi nila kilala ang lalaking kumakalaban sa mga aswang. Parang pamilyar sa akin yung taong yan, Manong. Nakita ko na siya eh.
Hindi ko lang matandaan kung kailan. Wika ni Eldon. Pinagmasdang maigi ni Jimuel ang lalaki. Unti-unti niyang napagtanto na ang taong iyon ay si Lolo Paeng na nasa binatang kaanyuan. Teka, sadali lang. Parang alam ko na kung sino yung lalaki niyang Eldon. Si Manong Paeng. Tugon ni Jimuel. Muling napatingin si Eldon sa lalaki at sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang tama ang sinabi ni Jimuel dahil sa suot nitong kwintas. Patuloy nilang pinagmamasdan ang labanan ng mga aswang at ni Lolo Paeng. At sa tulong ng liwanag ng buwan, naaninag nilang nakangiti ito na parang nasisihan sa ginagawa. Kakaiba din ang taglay nitong bilis. Hindi lubos akalain ni Eldon na masisilayan niya ang pakikipaglaban ng kanyang Lolo Paeng noong kabataan pa nito. Hindi ko alam na ganyan pala kalakas at kabilis si Lolo Paeng noon. Wika ni Eldon. Napailing na lang ito dahil bawat kalabang madadaanan ng kanyang lolo ay kaagad na natutumba, ni hindi man lang makalapat ang kamay nito sa kanya. Nang gagalaiti na sa galit si Ingo dahil nakikitang unti-unti nang natatalo ang mga kalahi, hanggang sa hindi na ito nakatiis. Dali-daling sinugod si Paeng mula sa likuran. Ngunit hindi niya akalaing mararamdaman siya nito. Hindi pa man nakakalapit ay kaagad siyang nilingon ni Paeng. At sa titig pa lang nito, natigilan si Ingo. Ramdam ng aswang ang kakaibang bigat ng presensya ni Paeng. Hindi ba sinabi ko sa inyo na hindi kayo mananalo sa akin? Ewan ko kung bakit nagpupumilit pa din kayong labanan ako eh. Wika ni Paeng sa binatang boses, habang naglalakad papalapit sa naninigas na si Ingo. Walang yaka. Pakawalan mo ko dito. Wika nito habang nagpupumilit na pumiglas sa ginawang tigalpo ni Paeng. Binalaan na kita pero hindi ka nakinig sa akin eh. Binalaan na kita pero hindi ka nakinig. At tatandaan mo dahil hindi lang ikaw ang papatayin ko. Simula sa araw na to, uubusin ko ang angkan mo hanggang sa pinakadulo ng lahi niyong mga aswang. Wika ni Paeng sabay dampi ng daliri sa noo ni Ingo. Biglang tumirik ang mga mata nito at unti-unti ay bumalik sa anyong tao. Matapos makapagbago ng anyo ay nakaramdam ito ng pagduduwal at ilang sandali pa ay inilabas nito ang isang itim na bato. Dinampot ni Paeng ang bato at inusalan ng pambasag. Ang inilabas ni Ingo ay ang mismong bertud ng aswang. Anong ginawa mo sa akin, mangkukulam ka? Pagbabayaran mo ang lahat ng to. Wika ni Ingo. Mas matamis na parusa sa mga kagaya mo ang tanggalan ng kakayahan. Kaya simula ngayon, hindi ka na makakapagbago ng anyo. At sana lang, makayanan mo ang biglaang pagbabago ng katawan mo. Dahil kung hindi, unti-unti ka mamamatay. Wika ni Paeng sabay talikod. Kinalas na din ito ang tigalpong ibinato kay Ingo. Nilingon niya ang ilang natitirang aswang. Nagsipag-atrasan ang mga ito dahil sa nakitang ginawa ni Paeng. Hindi pa tayo tapos, puting mangkukulam. Kung nagawa mo man akong tanggalan ng kakayahan ngayon, asahan mong malalaman ng angkan ko ang ginawa mo at siguradong sila ang gaganti para sa akin. Wika nito habang akay-akay ng isa pang aswang papalayo. Huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam kung magsumbong ka man sa mga kaanak mo. Nandito lang ako. Hindi ako titigil hanggat may nakikita akong buhay sa inyo. Yo, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli huwag nating kalimutang maglagay ng hashtag ang Ninuno Raffle para sa mga prize natin or para sa cash prize every Sunday at syempre yung big raffle natin na paparating sa December. Yun lamang, JIP, maraming salamat. Paalam.